ibig sabihin, hindi porket kausap mo, Alam mo na. alam mo na. Sinasabi ko nga ulitin-ulit, yang isang paragraph sa konstitusyon, Aha. sabihin mo mga 30 words, 20 words, Opo. 2 semester po naming pinag-aralan yan at 30 taon naming ginagamit yan. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizon Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Ah. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Panghilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Ayun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano pang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Oh, ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Panghilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga sasabihin. Unahan mo lang ako eh. Sorry. Sorry. Yun lang yung pumasok sa Palagay ko yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Dapat si Injunction? Sharon Really? na lang. Really? Really? Alam mo, nakikinig ako na sa Century Hotel ako. Naka-earpods ako Nashock ka. para hindi ako makaabala. Opo. Nung sinabi ni Kiko, ano? Ha? Really? Nagulat yung mga tao. Sabi, sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway, Kayo lang naman, attorney na talaga nag-iskandalo ako. Talaga hindi ako. Ha? Tawa lang ako, Injunction! Anyway, magbabalik po tayo dyan sa ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, sa kahit sino. Separate but equal. Anong ibig sabihin ng separate but equal? Within their own sphere. Doon sa kanilang lugar, teritoryo, kung makasakwan, kanya-kanyang teritoryo yan. Yes, Parang, di ba? Parang, iyon tondo, kanyang Cavite. Di ba may pelikulang gano'n, di ba? Iyon tondo. Kanyang Cavite. Iyo ang tondo, akin ang Cavite. Oo. Ayun. Kanya ang Cavite. Kanya, Cavite. Hindi, kasi, Sige. anyway, parang Okay. third person ang nagsasalita eh. Opo. Iyo ang tondo, kanya ang Cavite. Ayun. Si FPJ yun eh. At okay. saka yung tatay ni Bong, si Ramon Ramon Revilla. Revilla Sr. Oo, Ah, si yes. Senior, Opo. okay. Yun yung pelikula nila. Anyway, ngunit may konsepto ng checks and balances. Ano yun? Yung para hindi nga manaig, para maging equal ang lahat, okay, ay may checks and balances. Ano yung checks and balances? Kapag nagmalabis ang lehislatura sa paggawa ng batas, pagpalpak, pwedeng, number 1, i-veto ng presidente. Ayun, yun yung part. Number 2, kung yung batas ay unconstitutional, yun ay ipapatupad pa rin siyempre ng presidente. Wala naman siyang kapangyarihan para mag-declare na unconstitutional ang batas. Sinong magsasabi na unconstitutional ang isang gawain ng legislature? Ang Korte Suprema. Ayan, okay. Okay. Anong check sa executive? Di ba? Number 1, impeachment. Yun, yung ginawa kay Sara. Okay. Number 2, budget.
ang naggagawa ng budget ay legislature. It has the power of the purse. Pag sinabi ng presidente, kailangan ko ng 1 bilyon para sa proyektong ito, pwedeng sabihin ng legislature, oops, 800 million lang. Ayun. Okay. Kaya, yung National Expenditure Program, yung NEP, sinasubmit ng presidente sa legislature, panukala lang niya yun. Ang legislature na magsasabing, ito pwede, ito hindi pwede, ito liitan, ito lakihan. Opo. Okay. Yun ang check. Ano naman ang check sa judiciary ng legislature? Impeachment din. Number 1. Number 2, budget din. Although may fiscal independence ang judiciary, tinitingnan din kung tama. Ayun. Oo. Anong check ng executive sa judiciary? COA, kung tama yung ginagawang expenditure. Para huwag lang lumabis. Ayun. Ano ang power ng legislature sa check and balance? Isa lamang. Hindi siya humahawak ng budget. So, hindi niya pwedeng bawasan yung budget ng kabila, ng Pangulo. Opo. Hindi niya pwede habang ginagawa ang batas Opo. ng legislature. Halimbawa, nagdidebate. Ako may panukalang batas na lahat ng pangit ay doble ang tax. Hindi mo pa pwedeng questionin yun habang yun ay nasa loob ng legislature. Opo. Hindi, sinasabi ko na extreme example para obvious. Oo, sige. Unconstitutional yun eh. Obviously. Yes. O lahat ng pangit. O anong batayan nyo ng pangit? O lahat ng kamukha ni Laila de Lima ay mas malaki ang tax. Okay. Okay. Habang nagdidebate yon, habang yun ay first reading, second reading, third reading, hindi nyo pwedeng pigilan yun. Okay. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Korte Suprema, uy, may nilulutong batas doon sa legislature na ganito, unconstitutional. Hindi pa batas. Hindi nyo siya pwedeng pigilin kahit anong sabihin nila roon. Dinala sa presidente para pirmahan. Pigilin nyo. Huwag nyo padala sa presidente. Hindi pa rin pwede. Pinirmahan ng presidente, naging batas. Pwede nyo nang questionin ngayon kasi tapos na yung trabaho ng legislature. Batas na, applicable na sa lahat. Kahit sinong mamamayan pwedeng sabihin, unconstitutional yung batas na yan. Ipabaliwala mo. Ayan. Okay, ganun din. Yan po ang power ng judicial review. Ayun. Nagmula yan sa Amerika. Opo. Ang American Constitution kasi walang nakalagay na yung katulad ng Section 1, Article 8 ng Constitution natin. Walang nakalagay doon. So, noong 1800s, hindi klaro na may power of judicial review ang Korte Suprema ng Amerika. Ayun. Doon lamang sa kasong Marbury versus Madison, kay Chief Justice John Marshall ang ponente. Yeah. Sinabi niya, kasi ang storya noon, merong inappoint ang Pangulo ng Amerika. Yes. Yung secretary niya ng Interior ayaw i-issue yung appointment papers. Sabi ni Marbury, uy, mandamos, dapat i-issue nung secretary kasi inappoint na ako ng presidente. Ayun. Kinwestiyon, bakit ka pupunta sa korte para ipa-issue sa akin? Anong power ng korte? Kasi doon nag-evolve pa lang ang batas. Sinabi doon sa Marbury versus Madison, it is emphatically the duty of the court to say what the law is. Doon na-establish yung doctrine ng judicial review. Ayun. Okay.